I just realized something. Kung gaano po kahabag-habag yung mga maiiwan. Alam niyo po, ang pinakamasaklap po dito, yung mga makakadama ng pinakamatinding sakit o saklap sa kanilang mga puso ay yung mga taong nakarinig na tapos pinagtawanan nila. There and there, they will realize that they taunted, mocked, and rejected ng harap-harapan ang Ebanghelyo. Then, huli na ba ang lahat? Itong tanong ko po sa inyo, sa mga malalim na po sa eschatology, since itong Daily Good Vibes, mostly ng mga videos dito ay eschatology. O sige nga po, huli na po ba sa kanilang lahat? Hindi pa po. Ngayon, anong kondisyon? Okay, ito po tayo ngayon eh. Tapos na ang church age eh, dahil nag-rapture na po. Sabi ko nga po kanina, makakadama ng matinding sakit at hapdi sa kanilang mga puso yung mga taong tahasang inireject ang gospel. Tama po ba? Ngayon, itong mga taong ito, I believe, ito yung mga taong meron ng knowledge o kaalaman kung ano ang ebanghelyo. Although tinanggihan nila dito po sa church age po natin. No? Pero right there and there, I believe, mag-iisip po sila eh. Mag-iisip po sila. Dahil pag lumabas na po itong halimaw, itong antikristo, yung mga gagawin nitong mga plataforma, mga bagay-bagay na kanyang babaguhin, actually malaki po magbabago. Especially pag nabuhay siyang magmuli. Mamamatay po ang Antichrist, sabi nga po meron siyang wounds o yung sugat na gagaling. Ang ibig sabihin nun, mamamatay po siya. At millions of people will witness His resurrection. I mean, His fake resurrection. And right there and there, many people will cling to Him. At sasabihin nila, this is our hope. Pero wag ka, may mga tao doon na nanonood sa kanilang mga cellphones or gadgets na makikita yung resurrection since high-tech na po tayong masyado. High-tech na po high-tech na silang masyado noon. At makikita po nila yung resurrection. Alam nila yung mga taong sinasabi ko na yung fake yung halimaw na yun. Ibig sabihin, hindi tunay na Diyos yun. Alam nila. Kaya hindi sila, magde-decide po sila na hindi sila sumunod dito. Okay. Yung tanong ko po kanina, ibabalik ko, may pag-asa po ba silang maligtas? Yes. Pero ito po mangyayari ngayon. Upon knowing that many people are rejecting His rules and regulations na magpatatak, pag nalaman ni Antichrist yan, magagalit siya eh. Na during that time, si Satanas na po talaga, naka-indwell na po dito sa halimaw, no? At sa sobrang galit niya, ipapahanap niya yung mga ayaw magpatatak. Which is, during that time talaga, naniniwala po ako sa sobrang pagka-high-tech, madali niyang ma-detect eh. O kung saan tumatago. Pero alam niyo ang Diyos, nag-prepare po ng mga taguan para sa mga Hudyo. Napuntahan po ito ng aking tiyahin. One time, na went to Israel, nakita po nila to. I think around 2018, they've been there, no? At may pasalubong po sa akin na kung ano-ano. Meron po akong Bible na galing sa Jerusalem. Okay, iniingat-ingatan. Ayaw kong hindi mo na maliit lang naman ang letter eh. Iniingatan ko lang puro yung kahoy. Yung kahoy niya. Kasi kahoy po yung pinaka-cover niya. Ang ganda-ganda po. Ang ganda-ganda. Grabe pagkaganda-ganda. Pero yung loob po kasi niya, maliit lang, no? Pero pan-display ko lang po siya. Ba't ba tayo napunta roon? Ayun. Napunta ko doon sa Petra. At sabi nga niya, oo nga no, pwede magtago rito yung mga Hudyo pagdating ng panahon. Dahil alam niyo raw, sabi niya, ang papasok lang daw po dun sa yung mga daan doon, mga siwang-siwang para makapasok doon, ay parang katumbas lang ng tricycle. Oo, so hindi papasok ang yung mga sasakyan ng mga army para tugisin sila. So they can, and I believe God prepared that long time ago. Bago pa dumating, ganyan ang Diyos, i-prepare na po niya bago pa mangyari. Ngayon, pag nakapagtago po sila doon, siyempre darating din po sa point na matutuntun din po yung ibang tao na mga pwedeng mahuli o magdidesisyon. May ba nahuli yung isang tao? Papipiliin, sige, si Jesus Christ or magpapapugot ka.
Pag pinili mo si Jesus Christ, pupugutan ka. Di ba? Pero pag pinili mo naman si Antikristo, mabubuhay ka. At tatatakan ka at magkakaroon ka ng privilege na na bumili sa mall, makapagpatuloy ka sa gawain mo, sa ginagawa mo, sa trabaho mo and all that, whatsoever, kung ano man ang kalakaran sistema noon. Kaya sabi ko, malalagay po sa pinakamahirap na alanganing desisyon or situation para mag-decide itong mga taong ito. At pagdating po noon talagang nakakakilabot po yung mga pipili sa comfort. Again, pakitake note, in those days, those will choose comfort over Jesus will be in eternal damnation forever. Wala na pong pag-asa. Sapagkat, makinig po mabuti ha, alam niyo tayo nung na-born again po tayo, tinatakan tayo sinelyuhan tayo ng, alin? Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay persona. Ito po ay Diyos. Siya po ay Diyos. Ayaw ko sabihin ito. Dapat siya. Siya ay Diyos. May 30 persona sa iisang Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. In one God. Kasi yung salitang in one God, parang sa kultura po ng mga Hudyo, one. Pero technically po, kung titignan mo, parang 3 rin po ang Diyos. Pero mahirap kasi magsalita. Kaya one God lang po, in 3 persons, para safe po tayo. Ano po, mga kaibigan ko. Pero tignan po ninyo, di ba 3 naman po talaga? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ako ay nawiwindang dyan. Alam niyo, may kwento po dyan. Nung bata pa raw ito, kwentong Katoliko to, pero tignan rin po natin, consider. Nung bata pa raw si Agustin, Saint Augustine, nasa dagat daw siya. I think he was around 7. Nilapitan daw siya ng isang pare. Okay. Agustin, what are you doing, son? Sabi niya, hi, father. Sabi niya sa pare, I can't fathom. I can't understand the Trinity. How is it that the Father and the Son and the Holy Spirit are one and the same? I cannot fathom it. I cannot understand it, Father. O sabi raw ng pare, do you see this, sabi niya, look at the sea, kana lang niya. Kasi pwede ko sabihin na, do you see this sea? O pwede rin, di ba? Pero gagamitin ko sa English mas maganda, look at the sea. O yung dagat daw. Tignan mo ang dagat. Sabi niya, look at the sea, Agustin. Why, Father? Just look at it. Sabi niya, ganon. Why, Father? Why do you ask me to look at it? How? Kanong pare? How can you put that sea, kanyang ganon, kumuha siya ng tabo. How can you put that, all of the water of the sea, how can you put that here in this one container, kanya sa tabo? Nag-isip si Agustin, that's too impossible, Father, kani Agustin. Sabi rin nung pare kay Agustin, exactly, Agustin, it's impossible to know or to fathom the Holy Trinity. And I agree with that. I love that. Kwento. Pari po nagkwento nung nakinig ako kasi may nag-misa sa banda yan, na-invite kami. May kainan pumunta ako. O nakinig na rin ako. O di ba? Medyo may kainan Di sige. Masaya naman. O yun, maganda naman yung kanyang illustration. Sabi ko, this is new. I can share this. O di ba? Sa paraphrase sa Tagalog, hindi niya maintindihan yung Trinity. Kaya nagkaroon ng idea yung pare. Sabi kasi ni Agustin, paano nangyari na yung Ama, Anak, Espiritu, iisa sila? Hindi ko maisip Okay, sabi ng pare, tignan mo itong dagat na ito. Tapos tignan mo itong tabong ito. Paano mo ilalagay itong buong dagat na ito sa tabo? Ay, imposible yan, Father. Kanya, yan. Ganun din, imposible din na malaman mo ang utak ng Diyos. Kasi perfect siya. Mabalik po tayo sa usapan po natin. Ba't ba tayo napunta roon? Ang Holy Spirit po kasi ay Diyos. No? Hindi po siya tawag dito. Hindi po siya bagay. At ang Holy Spirit po, maliwanag po sa Bible, ito ang idiniposit sa atin. Ibig sabihin, ito ang inilagay na sa atin, ibinigay na sa atin, itinatak sa atin. Tinatakan tayo ng living thing, ng living na Diyos. Buhay na Diyos, itinatak sa atin. Kaya tayo po ay mga Kristiyano forever. We belong to Jesus forever because of the Holy Spirit at hindi na mawawala ang ating salvation. Makinig pong mabuti, importante po ito. Ngayon, yung mga magpapatatak, makinig po, yung mga magpapatatak po ng 666, ayun po ang katumbas ng
pagtatak sa atin ng Holy Spirit. Sa kanila naman po, pagtatak ng 666. Nung tayo po ay tatakan ng Holy Spirit, tayo po ay nagkaroon na ng connection sa Diyos at yung ownership sa atin ng Diyos, nandun na. Pag-aari na tayo ng Diyos. Ngayon naman sila, pa nagpatak sa 66, pag-aari na sila ni Lucifer forever. Pag-aari na sila ni Taning, ni Satanas forever. Kaya sabi ko, pag nagpatatak na po sila noon ay, forever and ever, they will be dumb in hell. Gehenna! I am talking about Gehenna. I'm not talking about Hades. Kasi mild lang yun eh. Kumbaga, ang mga matay po ngayon nasa Hades pa lang. Pag namatay ngayon ng hindi mananampalataya, dire-diretso siya sa Hades. Dahil sa Hades, ito po ay parang temporary detention for those souls na hindi mananampalataya, waiting for the day na bubuksan na yung Gehenna for them. Tatapon sila doon, bibigyan sila ng bagong katawan, at itatapon sila sa Gehenna to be with Satan and the Antichrist forever and ever. And together with the false prophet also. Kaya sabi ko po sa inyo, napakahirap po talaga kapag hindi ka mananampalataya. Alam nyo, yung mga namatay ngayong church age na walang Kristo, wala na po silang pag-asa eh. Kaya masasabi ko po, yung mga aabutan po sa Great Tribulation, mas meron pa silang hope na maligtas. Kaysa doon sa mga namatay na ngayong church age. Kasi yung mga namatay ngayong church age, nandun na po sila sa Hades, naghihintay na lang po ng takdang panahon para sila po itapon sa Gehenna. Literal na impyerno. Nananakot po ba tayo? No, I am sharing this because I love all people. I don't want anyone to be perish. Ang lungkot lang po talaga dahil ewan ko, bakit marami pa rin mga tao ang nahuhulog, nabibitag ng mga maling turo na pwede kang lagyan ng gawa. No, you cannot work for your salvation. Enough na yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya mahirap pag napunta ka doon sa lugar na yun kasi wala nang pag-asa. Wala nang kawala. Especially pag namatay ka ng church age. Kaya mas may chance pa pong maligtas yung mga magiging tribulation age. Pero napakahirap lang po ng pamamaraan niwala kayo kasi magpapapugot po sila talaga ng ulo para dumanak ang dugo. Because if not, sabi ng Bible, if there is no remission of if there is no blood na matatagas or something like that, there will be no remission of sin. It's very clear in the book of Hebrews. Tingnan po ninyo Old Testament, dugo ng mga hayop. Pagdating ni Kristo, dugo niya. Pero pagdating ng tribulation, dugo na nila. Ng mga tao mismo na magpapapugot. Pananakot? I don't think so. So, mga kaibigan, gusto ko lang po sabihin na meron po talagang mga maiiwan na tao. At pag na-reach kayo nung programang ito o itong vlog na ito, video, bahala kayo kung anong tawag nyo rito. Please lang po, i-consider po ninyong manampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Minsan lang po yun, hindi na po yun mauulit. Hindi mo pwedeng gayahin, hindi mo pwedeng ulitin. Wala kang pogi points for you to perform well in order for God to be pleased sa'yo. No, it will never happen. Never, never, never. So the only way to heaven is through Jesus Christ our Lord, na siya bilang Diyos, iniwan ng langit upang pumarito sa sangkalupaan, sa buong sangkalupaan para ialay ang kanyang buhay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Magandang gabi sa ating lahat.